Hindi lahat ng kinukulong ay makasalanan. Hindi matanggap ni Tatuwa na presidente pa rin si BBM. Oh, nako! Presidente pa rin si BBM. Alam nyo, yan po ang pinakamababaw na pagmamalaki. No? Ay, presidente pa rin naman si BBM paggising nyo. O, pambobo nga yan eh. Masaya na kayong ganun. Kami po, nung presidente si Duterte, ang dami namin pinagmamalaki. War on drugs, build, paglilinis ng Dolomite, paglilinis ng Boracay. Napakaraming proyekto, hindi mo masasabi sa isang upuan. Pero yung mga BBM supporters, di bali na. Di bali na. Kahit wala nagawa, basta presidente pa rin siya bukas. Inutulang kayo eh. Utu-utu kasi kayo, kaya proud kayo. Proud kami. Bakit kayo proud? Presidente pa rin bukas. Kasi pambata lang kami. Ang utak namin, binobo na kami ng mga vlogger namin. Basta, presidente pa rin bukas. Di ba? Yan yun. Yan yung kaya kay si FL daw nagpatanggal kay Bersamin. Kahit wala nang makain, basta presidente pa rin si Marcos, tuwan-tuwa pa rin sila. Yan lang po may pagmamalaki nila. Kahit na anong mangyari, nakakulong pa rin si Tatay Digong nyo. Mag-heart-heart kayo, mga tokmol. yung mga taga-TikTok po, mag-heart-heart naman kayo, aba. Yan, 'di ba, Oriel? Mapagmamalaki natin pati mga taga-ibang bansa. Pag sa mga APEC tsaka ASEAN, nako, star na star si Tatay Digong nung panahon na 'yun. Ngayon, star sa katatawanan, pinagtatawanan. Ano kaya kaka-proud kay BBM? Karamihan sa mga OFW walang mail. Yan po, hindi. Kaya nga, ganun po sila kababaw. Masaya na sila. Masaya na po sila na presidente pa rin si BBM bukas. Paggising natin, di ba yun nyo? Presidente pa rin bukas si BBM. Uwengway. Kasi si Lisa Tanas din ang nagdala sa palasyo kay Bersamin. Ipinagkalulong lang nila ang Pilipinas. Maski nanakawan na sila, masaya pa din ang mga syunga. Laarni. BSL Music, yung interview ni Clarita Carlos, nakaka-high blood, mga New Yorker daw, normal lang daw ang drugs. Talagang ganun eh. Dabar cards niya si Putin at correct. Walang pumapansin eh. Mas maayos ang namumuno ngayon kaysa yung panahon ni Tatay Digong nyo, Abnoy. Mas maayos ngayon. Kasi, si Maring Winnie Monsod Boss na isang dilawan sa interview ni Karen Davila, pumipitik na rin kay BBM, sabi niya, inutil si BBM. Kita nyo na, dilaw na. Uto-uto ka matanda. Ikaw naman, bata ka pa, uhugin ka pa. Wala kang kamalay-malay. Yun lang ang, alam niyo po, hindi po ubra sa amin yan. Walang katuturan yan. Kinakantsawan nyo kami, bakit matanda kami? Si Xi Jinping, sino mas matanda sa amin? Xi Jinping, di ba? Sino mas matanda sa amin ni Putin? Si Putin. Sino mas matanda sa amin ni Donald Trump? Si Donald Trump. Sino mas matanda sa amin ni Netanyahu? Si Netanyahu. Aba, ibig sabihin ba dong hindi pala yung pagiging matanda pala ay hindi mga bobo lang kasi nangangantyaw sa mga matatanda. Dahil ang mga world leaders mas matatanda sa akin lahat. Kasi meron ng wisdom ang matatanda. Kaya yung mga nag-iisip na yan, mga bata sila na yun na yung pinakakatangian nila. Anong katangian mo sa buhay? Anong kakayahan mo? Bata pa ako. Bukod sa pagiging bata, ano pa katangian mo? Presidente pa rin si Marcos bukas? Lahat ng mga world leaders
Wag na yun. Baka world leaders yun. Talaga world. Yung mga bilyonaryo, super bilyonaryo. Ayan yung pinakamayaman. Sino na nga yung pinakamayaman ngayon? Si Elon Musk. Mas matanda sa akin yan. Yan yung sa Microsoft, si Steve Jobs. Patay na yun. Mas matanda. Baliktad utak nyo eh. Daming politiko nasira ang dignidad. Kakaprotekta sa admin ni BBM. Kumita naman po sila eh. Kumita po sila. Dalawa lang po yan. Yung mga tagapagtanggol, it's either meron po silang itinatagong baho or nabayaran. Wala ba? Magano naman kayo, mag-tap naman kayo dyan. Badong, kung mananalong presidente si Sara sa 2028, ano ang expectation mo sa kanya na dapat i-prioritize niya? Kung sakali hindi natupad yung expectation mo ng mag-Duterte vlogger ka pa ba? Hindi ko naintindihan yung ano ba expectation ko? Ituloy niya yung ginagawa ng tatay niya. Build, anti-war on anti-droga, yung magkaroon uli ng programa na matatag sa insurgency, friends to all, enemies to none. Uunlad po ang Pilipinas dyan eh. Yan po yung formula na nakita natin. No, makipagkaibigan uli sa lahat, lalo na sa China. Hindi gaganti si BP Sara. Lenny dismayado sa corruption, ayaw nila pababa si BBM. Mga dilaw, dapat makiisa na kayo, mga dilaw. Crazy Brooks, hindi pa nakalabas ng bansa. Sorina Jabala, shout out. Boss Buds, dapat sa 2026, magdesisyon na siya kung sasanib siya sa PDP o gagawin National Party ang hugpong. Kung hindi niya gagawin yun, mahina ang makinarya niya. Huwag ka na mag-alala dyan, Eric Gersio. Ibubulong ko sa iyo ang ginagawa ni BP Sara ngayon. Umiikot siya sa buong Pilipinas. At kumakausap ng mga local executives. Alam mo na. Correct ka, Amik, sabi ni Ray Cab. Legend ka kapag umabot ka ng matanda, Sir Buds. Correct. Tuloy-tuloy pa rin ang saksakan ng mga tauhan ni BBM. Alam niyo po, nung araw, nung bata pa ako, ganyan din ang pananaw ko sa kanila eh. Akala ko pag 50 anyos na yung tao, ang tanda-tanda na. Nung naging 50 anyos po ako, totoo pala yung hinala ko. Ang tanda na pala natin. Kaya lang kasi, ang problema kasi pag bata ka, ang feeling nila, pag tumanda na, malungkot no buhay, di ba? Yung uugod-ugod lang, tas malungkot na, yung naghihintay na lang na kamatayan. Nasanay kasi sila sa mga magulang nila eh. Yun yung makitid masyado. Yung mga kakilala nila lahat, pagtuntong na ng 50, inuubo na lang. Tapos sinisipa-sipa na lang sa bahay. Kaya akala nila, yung pagiging matanda ay negative. Yun nga po yun eh. Madami palang addict sa comment mo, idol. Oo nga, alam natin kasi alam mo naman sa TikTok. Pero lulusubin natin sila dyan sa TikTok. Kinakailangan nating pasikatin natin ang sarili natin. Jennifer, mabuti ngayon sa admin ni Bongbong, isa lang magnanakaw siya lang. Breaking records nga ngayon eh. Alam mo ba yun, Jennifer? Thank you very much sa padoble, Amik. 499 pounds. 50, bata pa yan, Sir Buds. Siyempre, bata pa tayo. Kaya lang pinagbibigyan natin itong mga to. Yung mga nasa 20s, tandang-tanda na sila sa atin eh.
Hindi nila alam, enjoy na enjoy tayo sa ating ano sa edad natin. Alam nyo, sa mga nangangantyaw po na edad namin, sana maranasan po ninyo yung buhay ko na ang trabaho ko po ay nagsasalita. Po, hindi kami nananahimik, nagmamasid kami, sabi ni Kiko, 'di ba? Sinagot po 'yan ni Daryl Yap. Sana po nanahimik na lang kasi yung nagmamasid po sa nakawan, kasabwat ang tawag po sa inyo, look out. Tama nga naman, 'di ba? Kasabwat kayo ng mga magnanakaw kung kayo nagmamasid dahil kayo ay look out. Time pa ni Duterte, magnanakaw na yung mga yan. Time pa ni Digong si Saldi mo. Okay na yan? Wala naman pong problema eh. Kahit na po sila pa rin yung mga magnanakaw, okay na po yan. Kahit na ano pa sabihin, papaniwalain nyo ba kami na dahil may magnanakaw nun, okay na magnakaw ngayon? Hindi okay magnakaw nung panahon ni Duterte dahil ipapalamon sa kanila yung ninanakaw nila. Ngayon, okay na? Yung pag gusto niyong palabasin? Na ngayon, okay na magnakaw? Thank you. Sabi po neto ni Dr. Ethel Pineda Garcia, Claire Castro, the presidential mouthpiece, said that former President Duterte used fentanyl. Fentanyl is a prescription drugs. The former president was seen by a doctor who prescribed it to control his chronic nerve pain. Cocaine is an illegal drug. It is not prescribed by doctors for any ailment known to man. Ang laki ng pinagkakaiba, palpak na whataboutism. Tignan nyo. Palpak ka pala dyan. Kasi kinantyawan po ni Claire Castro si Mr. President Duterte, former President Duterte, na gumagamit daw ng fentanyl. Yung fentanyl pala ay prescribed by doctor. Hindi po, unlike po sa cocaine, wala pong doktor na nagpe-prescribe ng cocaine. Yan ang malaking pagkakaiba. Tama rin, may tama rin. May napakulong ba si Duterte na magnanakaw? Bigay ka nga ng isa. Ayoko nga. Baka maniwala ka pa, 'di ba? Ma-convert pa kita. Sinasabi nyo na ngayon lang yan, wala nga napakulong si Digong at PACC. Ganun ba? Wala pala Wala pala napakulong. Ano ngayon ang problema nyo? Kung wala napakulong. Wala kayong problema, no? Ngayon naghahanap ng mga... Alam mo kung bakit? Hindi sila nakapagnakaw nun. Di ba? Sinasabi ko. Takot sila magnakaw. Bakit papakulong pa? Tirahin na kagad yan. Masasamang tao kami, di ba? Bakit pa na papakulong? Sabihin nyo na naman. Eto. Hindi, wag nyo nang ako nga kausap nyo, si Panelo pa sinasabi nyo. Eto na, sasagutin ko na kayo. Wala ba napatay si Duterte? May napatay ba si Duterte? Sagot. Sasabihin nyo, di ba marami? Yun na. Bakit ipapakulong pa? Di ba marami? Ngayon, nasagot ko na ba tanong nyo? Di 3 years lang yumaman si Diskaya. Wala po kami, hindi po kami tagapagtanggol ni Diskaya. Ipakulong yan kung nagnakaw. Pakailam namin yan. Okay ba yun? Diskaya kayo ng Diskaya. Kung makasalanan yan, ipakulong. Pinoproblema nyo yan. Tinanong ko na nga kayo Marami ba namatay sa panahon ni Duterte? Ngayon, magtatanong pa kayo sa kulong. Butas-butas ang argumento ko. Wala kayong magagawa. Walang nakulong pero tanggal lahat. Sikat si BBM dito sa amin sa Canada, headlines. Pati corruption dyan kasama sa headlines. Grabe.
Kita nyo? Ganun tayo kasikat ngayon. Ang ebidensya nakikita sa mga ginagawa ni BBM. Mga OFWs, huwag kayong mag-remit sa GCash. May nawala ng 60K using GCash. Huwag naman ganun. Ang laki naman ng pera nyo sa GCash. Hanggang 20 mil lang dapat para ano. Hindi